impersonation, yung ginagaya yung business nyo, nag-act sila as the legitimate business para makapag-scam sila ng ibang tao. So next. So aware naman po tayo sa mga icons displayed dun sa screen. So most of them are social media. And the social media kasi, dyan po natin minamarket yung mga products natin when it comes to dealing with our consumers, customers. Next. So yan, cybercrime, any criminal activity that involves a computer or computer network, and it can range from simple fraud to complex hacking. So it has a serious consequences for the individuals and businesses. So alam ko naman kung aware kayo sa mga damages na nagagawa ng cybercrime pagdating po sa mga businesses natin. So next po. Ano po ba yung importance ng cybercrime awareness, no? It is, cybercrime awareness is a crucial in today's age as the continued technology po. Yung technology natin is nag-a-advance every year. So dapat maging aware tayo kung paano ba natin siya gamitin at paano ba natin poprotektahan yung sarili natin pagdating sa cybercrime. Next po. So the importance of cybercrime awareness is the prevention of financial loss. So if aware tayo sa modus ng perpetrator natin, alam natin kung paano natin sila maiiwasan. Protection of personal information. So bakit? Bakit po? Marami na po mga cases na identity theft. So it is important to protect our personal information pagdating sa digital space. And we have the safeguarding business operation, lalo na po sa inyo ng mga entrepreneur. Dapat alam po natin of SMS. So it is best na huwag mo pong i-click yung link basta-basta. Or i-validate nyo muna sa GCash if the link or the points na na-earn nyo is legit. Kasi maaaring may mga instances po kasi na pag gumagamit sila ng IMS eye catcher, if aware po kayo sa news na hinuhuli ng anti-cybercrime group. IMS eye catcher, pag we did the vicinity natin yan at nag-establish sila ng IMS eye catcher, pwede po nilang gayahin GCash. Yung, di ba, pag may nagte-text sa atin, may nakalagay na GCash. Kasi pagdating sa network, sa NTC, naka-registered po kasi sa kanila yan, kaya GCash yung title niya. So with the use of IMS eye catcher, ang nangyayari po, yung hacker pwede niyang gayahin yung GCash para dun sa pag-send ng signal sa atin. Once na ma-receive natin, nakapangalan siya as GCash sa mga phones natin. So that is why every time na may mga SMS tayo na nare-receive at may links na pinapaklik sa atin, huwag po basta-basta natin i-click. Kasi marami pong informations na pwedeng makuha sa atin just by clicking that link, and also baka ano na rin na kayo ng mawala na lang kayo bigla ng pera pagdating sa e-wallet. Then lastly is the phishing, QR code phishing. So, this type of modus, pag meron kayong stall, di ba, usually, uso ngayon is e-wallet, e-payment, yung tawagin. So, meron tayong QR code na naka-display for payment. Minsan kasi pinapalitan nila yon. So, once napalitan yun, yung pera, dediretso doon sa scammer, hindi sa iyo. So, yun yung mga type of scams na phishing attacks na pwede natin maiwasan if alam natin. So, may project kasi nag-a-act siya as a application na akala natin legitimate. Yun na po yung mga installer, yung for example, yung browser file na pag tinlink natin, mag-initiate yung malware na nilagay natin. Then yung worm, pag sinabi natin worm, ang ginagawa ng worm sa isang system unit is pinupuno niya po yung digital, yung storage space natin. So for example, yesterday ang file size ng system unit is 50 GB. Then pag pinabayaan nyo lang siya ng 2 hours, 3 hours, pag tingin nyo na puno na yung system, yung local disk nyo, yung storage nyo, it means infected po kayo ng worm.
So ang ginagawa kasi ng worm, yung mga files natin, dinuduplicate niya ng dinuduplicate and sinisira niya yung files na yun. So once na na-infect na kayo niyan, mahirap na pong mag-recover ng files na infect yung worm. Then we had the adware. Pag sinabi natin adware, yung mga ano po yan, types of malicious software na automatic na lang siyang nagpa-pop up sa system unit natin kahit wala naman tayong ginagawa. Bigla-bigla na lang po siyang lumalabas sa screens natin. Yun po yung tinatawag nating adware. And minsan, yung mga malicious, yung content ng adware is yung mga bastos na content pa po. So once na may mga gano'n na po na nangyayari sa system unit nyo, it means infected na po ng malware ang system unit nyo. Then we have the spyware. Ang spyware naman po is, it is monitoring yung mga accounts, mga activities nyo pagdating sa ano nyo, sa system unit nyo. For example, kung ano yung website na binabrowse nyo, ano yung accounts na ginagamit nyo sa specific website na in-access nyo, ano yung mga files na nakatago sa system unit nyo, yun po yung spyware. So, ito ay binabantayan po yung activity nyo pagdating sa system unit nyo. Then lastly, we have the ransomware, yung pinakamasakit sa ulo sa lahat. So once po kasi na-infect ng ransomware yung system unit nyo, lalo na po sa mga business owners dyan, di ba? Nagkikip kasi tayo ng sheet, Excel sheet ng mga expenses or inventory ng mga gamit, ng mga products natin. So once na-infect po kayo ng ransomware, what will happen is yung files nyo, hindi nyo siya mabubuksan, and kahit anong recover nyo sa kanya, hindi nyo siya mare-recover kasi encrypted.